ito, intensyon Pensyon. na sumali dito sa Kapatiran Guardians. Kasi po dito, bagamat po kami mayroon kaming recruitment committee, ay hindi po natin sinasabi na tayo'y mamimilit ng nire-recruit. Yan po ay dumadaan sa tamang proseso, ipinapaliwanag ng ating mga member ng screening committee kung ano yung kahalagahan ng pagtupad sa mga alituntunin ng organisasyon. Kasi katungkulan ng ating mga opisyalis na ibahagi sa mga neophytes ang kaalaman tungkol sa mga patakaran sa loob ng organisasyon. Kasi kung hindi nyo yan malalaman nyo huli na, may karga na kayo, member na kayo, so doon tayo nagkakaroon ng problema. Kaya dapat, tama yung ginawa nila kanina, na hindi pa kayo nakakargahan, binigyan na kayo ng tamang, hindi na kayo magtataka na ganito pala may mga obligasyon. Tandaan po natin, ang isang organisasyon ay hindi po yumayabong kung walang monthly dues. Kasi po, hindi naman po pwede na pag kayo bibigyan ng uniforme ay libre ng pamunuan. Hindi naman po pwede yun kasi pare-paras lang tayo mahihirap. Hindi naman po pwede na ang pamunuan ang maglilibre sa inyo ng monthly dues. Dahil tayo po ay mayroong obligasyon, national headquarters. Kaya po yan, tama yung sinasabi sa inyo kanina, dadagdagan ko lang, na yan po talaga ay legal obligation, moral obligation ng isang member pagka nandito ka na sa loob ng organisasyon. At bakit po ba kayo sasali sa Kapatiran Guardians? Baka po kayo ay nagkakamali na inyong desisyon. Baka po ang Kapatiran Guardians ay hindi nyo pa pinag-aaralan kung ano ang history sa loob ng Kapatiran Guardians, ay kayo po ay malis ng landas. Ano po ba ang inyong obserbasyon? Bakit kayo sasali? Ang Kapatiran Guardians po ba ay nabalitaan nyo na maganda ang patakaran, nasasangkot sa mga gawaing paglabag sa batas? Kasi kung ganyan ang nababalitaan nyo, ay huwag na kayong sasali. Kasi maging kayo ay mahihila doon sa kapahamakan at maging kayo ay humantong doon sa hindi magandang kahantungan. Meron po ba? Meron po ba kayong mga nalalaman na ang mga kapatid namin sa Guardians ay nasasangkot? So yan siguro ang nagiging batayan ninyo ngayon upang kayo ay sumali. At bibigyan ko kayo ng konting background. Paano ba nagsimula yung Guardians? Para po sa ating kaalaman, ang Guardians po ay hindi nagsimula sa direktang pagtatag ng Guardians Brotherhood. Kasi ang iba po ay, ang pagkakaalam nila, sa sobrang pag-idolo kay Gringo Unasan, ang buong akala nila ay si Gringo ang nagtatag ng Kapatiran Guardians. Ay hindi po. Kasi ang ating pinagmulan ay ang Diablo Squad noong 1976 na itinatag ni dating Sargento Liborio Abraham Hangaw doon sa sitio Idama parang Maguindanao. Sa Mindanao po yan. Ang unang itinatag niya na grupo ay 12 lang sila. Siya ang platoon leader sa military po. Ang isang platoon ay 12 lang. 12 lang na military personnel. Ang pinamumunuan niyan ng isang platoon leader. So 12 lang sila nung nagsimula sa Diablo Squad, Crime Buster, na ang layunin nila noon panahon ay lipulin ang lahat ng mga masasamang elemento na naghaharing ori sa Mindanao Peninsula. Ngayon, sa unang pagtatag ng Diablo Squad, Crime Buster, sa 12 na yan, bilang siya ay isang platoon commander, ang may tatak po dyan ay 11 lang. So ibig sabihin, itong mga naririnig natin ito sa mga panahong kasalukuyan, na bakit may Guardians na member pero walang tatak. Depende po yan sa pamunuan ng isang chapter kung mayroong dapat na isa lang alang katulad ng iba natin
kapatid na gustong sumapi dahil gustong gusto nila. Subalit sila ay mayroong pangarap na makapag-ibang bansa na mahigpit, na hindi tinatanggap, na walang kung may tato. Kaya po yan, hindi natin tinatatuan. Yan po ay nasa batas naman. Kasi ang akala nila, bawal. Nasa pamunuan po yan. Kasi nung unang itatag, wala pa yung guardians, Diablo Squad pa lang, ay yung mismong unang nagtatag ay mayroon ng exemption doon. Yung 12, 11 lang ang may tatak na Diablo Squad Crime Buster. So, nung panahon na yon, naging usap-usapan sa buong Mindanao hanggang sa Visayas at saka buong kapuluan ng Pilipinas yung mga ginawang kabayanihan ng ating mga kasundaluhan bilang mga member ng Guardians Squad ng Diablo Squad Crime Buster, kasi dumami sila ng dumami. Sa Mindanao kasi, pagka may nahuli ang ating mga military, mga kapatid natin, lalo na sa Crime Buster, may nahuling isang member ng MI, notorious po yan, mga MI, MN, Abu Sayyaf. Mga notorious criminal po yan. Ngayon po, pag ang nakahuli ibang unit, dinadala sa munisipyo. Kinukulong. Pero yan dahil kamag-anak ng mga local executive, kamag-anak ng barangay captain, kamag-anak ng mayor, ng gobernador, congressman, hindi nagtatagal yan. Nakakalabas. Dahil sa kanilang impluwensya. Ngayon, ang ginawa nitong grupo ni na Hangaw, pag ang unit ng Crime Buster, Diablo Squad, ang nakahuli, hindi po yan hinuhuling dalhin doon sa munisipyo. Pinapatay nila yan. Kasi, ang hirap-hirap tumugi sa kabundukan ng kriminal. Pagkatapos pag ikinulong mo bukas, laya na. Ngayon, siyempre, ang mga ganong gawain, bagamat sila ay mga alagad ng batas, ay mali na ilalagay nila yung batas sa kanilang kamay. Kaya nung umupong Chief of Staff ng EEP, ang ating dating Presidente Ramos, ay inabulis yung Diablo Squad. Subalit yung ating mga ama, kasi dumami na yung mga founder ng Diablo Squad, ay nakiusap. Nagsumamo sila kay General Fidel B. Ramos na wag nang iabulis, baguhin na lang ang pangalan na magmumula sa Diablo Squad Crime Buster, papalitan ng Guardians Brotherhood Incorporated. Kaya doon na itatag yung GBI. Ang pinaka-original na Guardian, nagpatatak si Gringo nung siya ay nagkudita na. Dahil nakita niya, napatunayan niya na ang Guardians Brotherhood ay walang iwanan. Hanggang sa uling patak ng dugo. So, ibig sabihin, pagka mayroon kayong nakita na kasakasama ng grupo ng Guardians na walang tatak, wag niyo munang bulihin. Alamin niyo kung anong istorya. Dahil kung yan ay walang pahintulot ng chapter founder, kung yan ay walang pahintulot ng mas nakakataas ng mga opisyalis, ay hindi yan papayagan. Pag sinabing Kuya Greg Gringo nasan yan, diyan na siya sumikat kasi siya ang naging national chairman, president. Pagdating sa unification, ni-unite na, pinagkaisa ang lahat ng branches ng Guardians. Kaya ang akala ng iba, lalong-lalo na yung mga bagong usbong, ang nagtatag ng Guardians Brotherhood ay si Gringo Hunasan. Hindi. Ang nagtatag niyan, si Liborio Abraham Hangaw, napalitan lang ng pangalan. Ngayon, nung naghiwalay sila, dahil si Liborio retire na, siyempre dumikit na rin sa wala na siya sa profesyon, dumikit siya sa mga politiko. Ang ibang mga mista niya ay mga congressman, gobernador. So, siyempre wala na siyang sweldo. Siyempre didikit siya doon sa kanyang mga kasamaang sundalo.
Ngayon, nagkaroon ng problema, hindi sila nagkaintindihan ni Gringo, kaya sila ay naghiwalay. Yung Guardians Brotherhood Incorporated, hindi pwedeng kuhanin ng kahit sino. Kasi kay Hangaw yan. Sa kanya nagsimula yan. Ang tawag sa kanya, brain and father of all guardians. Kasi siya ang utak niyan. Siya ang ama ng lahat ng guardians. Ngayon, hindi na sila magkasundo, kaya sabi ni Gringo, maghiwalay tayo, iyo yung GBI, magtatatag ako ng aking sarili. Doon na si Gringo nagtatag ng Philippine Guardians Brotherhood Incorporated. Kaya naging dalawa na yan. Yung kay Hangaw, GBI, yung kay Gringo, PGBI. Tapos nagsulputan na, nagretiro na yung may mga colonel, general, nagsipagretiro na yan. Kaya nagtatag din sila ng mga sarili-sarili nilang branches. Kaya dumami na ng dumami hanggang sa ngayon. Pero ang prinsipyo ng guardians ay isa lang. Once you are guardians, always a guardians. Hanggang sa huling patak ng dugo, walang iwanan. So yun ang binigay ko sa inyong kunting background sa history ng ating kapatiran. Mapunta tayo dito sa kasalukuyang panahon. Kung kayo ay sigurado na papasukin nyo nga ang pagiging member ng Guardians Brotherhood, katulad ng mga nabanggit kanina, ay isa puso ninyo ang pagiging member ng Guardians. Siyempre kung iyan ay nasa puso nyo talaga, magiging magaang ang pagtanggap ninyo at pagbigay ninyo ng inyong mga obligasyon. Ano ba yung mga obligasyon? Monthly meeting. Baka sabihin ninyo, ay hindi ako maka-attend kasi may pasok ako. Ay linggo yan, laging linggo ang meeting natin. Laging linggo ang ito ang ating chapter founder. May dala pa. Ay, pumunta natin yun. Ano na lang, Magandang umaga po. tos-tos na lang. Boy. Yes. Sino yung ma-birthday? Wala dito ah. Yan. Ayan oh. Gandang lalaki ah. Kamay-kamay na lang. So yun sa may kinargahan doon. Darating siya sa 23. So kung ready kayo, pagdating niya, makakargahan kayo. Pero mas maaga yung sinasabi sa inyo kanina na pambayad sa marking, sa tato, yung pangbili ng Guardian's wine, ibigay ninyo ng maaga sa inyong presidente para sila ng dalawa mag-usap at saka si Master Founder Chain. Pagka ready yan, na panggastos ninyo, nasa magkano lang naman yun? 300. 360. 360. Nandun na yung pang sa marking. Hindi, 250 lang. Di, sama na yung ID. Hindi kasama na kasi yung Sama ano. ng membership yun eh. 250. Para magkaroon na Kaya kayo ng ID. 370. Kasama yung memorize lang Yung 20. pinakita Oo, sa oh, kanina. 120 yun. 120 plus 250, Kasi 370. yun ang magpapatunay sa inyo na kayo ay member na ng Kalasag Chapter Guardians Brotherhood, Reform PGBI. At ano po ba yung Kalasag na isa na ipaliwanag nyo na? Ano po ba yung ibig sabihin ng Kalasag? Yan ba ay pinulot lang sa isang kanal na pangalan na hindi pinag-isipan? Hindi po. Yan po ay pinag-isipan ng ating mga opisyalis kung ano ang magandang ipapangalan. Kasi dati tayo may pangalan na po, pinalitan natin nung nag-utos yung ating mga nakakataas na palitan yung pangalan. Kaya yung ating mga officer Sa malit. Mas malit. ay nag-isip kung ano ang magandang ipapalit. Kasi ang sabi ng ating Vice President for Public Affairs na si BP Wing, kailangan kaagad-agad mapalitan kasi ipapasok sa Security and Exchange Commission. Hindi po basta-basta ang ating organisasyon, yan po ay rehistrado sa Security and Exchange Commission. Kaya naman, kahit sino na tao na may katungkulan man sa gobyerno o kung sino pa man siya, hindi niya pwedeng walang hiyain yung ating organisasyon kasi tayo ay rehistrado sa gobyerno. At rehistrado din tayo sa pinakamataas na headquarters
ng Guardians Brotherhood sa buong Pilipinas. Ano po ba yung sinasabi natin na kalasag? Ang kalasag po ay mayroong meaning. Kung ang Guardians po ay may meaning, ito pinakita sa inyo kanina, ito ang pangalan po ng bahay natin. Ang bahay po natin yung chapter. Yung chapter. Ngayon, ang ibig sabihin ng kalasag, kapatid, sa kanang balikat, ang layunin, ang pagkakaisa, diwa at gawa, ang sagisag, ng katapatan, sa Diyos at sa bayan. So, napakalalim po ng ibig sabihin ng pangalan ng ating itinuturing na bahay o chapter. Kaya naman po, ito po may sarili tayong logo. Itong logo po na dapat na mayroon tayong mga ID holder, yung mga ID holder natin. Ito po ay dapat iniingatan kasi ito po kaya nga tayo may logo kasi yun ang ating pagkakilanlan. Yan po ay sagrado. Lalong-lalo na po ito na logo natin sa national. Wala tayo na. Wala tayong dala. Sa uniform, sa likod. Ito. Uniform, talikod ka, RMG. RMG Leo. Ito ang logo natin sa national. Ito ay hindi pwedeng babastusin ng sino man. Maging member, kahit member natin, hindi pwedeng babastusin yan. Kasi yan ay may kaukulang kaparusahan. Lalong-lalo na kung siya ay guardians din. Pero kung hindi guardians, sisirain yan. May dinikit tayo, sisirain nila. Pwede natin silang idemanda. Dahil yan ay sagrado. Protektado yan. May batas tayo dyan. Okay po. Kaya ito po, pagka kayo may uniforme na, sa masusunod na araw na kayo ay makapagawa na ng uniforme, ito po ay dapat iniingatan na uniforme. Sabi nga po dito sa 18 utos, ang uniforme ay binibigyan ng pagrespeto ng sumusuot dito. Hindi ito pinapang araw-araw pantrabaho. May nakita kasi ako. Hindi namin ka-chapter. Ibang branch. Nadaanan ko sa highway. May biyahe ako. Nadaanan ko sa highway, naglilimahad siya ng simento. Sinusuot niya paghalo ng simento. So, nakakadismaya na ang isang sagradong kasuutan ng isang member ng Guardians ay hindi ginagalang, hindi pinapangalagaan. Kung kayo man ay magkaroon, at sigurado magkakaroon kayo kasi kailangan nyo magkaroon bago Christmas party. Christmas party. So ingatan po natin ito, huwag natin bababoyin, baka mamaya naka-uniforme tayo. Tandaan nyo pagka tayo'y guardians na may tatak na, hindi na po pwede yung asal natin sa kalye. Na kung minsan, kung dati tayo'y nakikipag-inuman kahit saan dyan sa kalye, mga tambay, pag may tatak ka na, hindi na po pwede yan. Kasi pag nakita ka ng mga kapatid natin at may report ka sa ating mga opisyalis, may kakulang parusa yan. Kasi dapat, ang guardians ay disiplinado. Gentleman. Itong unang-una, letter G, gentleman. Nasa balikat po natin yan. Sagrado po yan. Sabi po dito, ang tato natin sa kanang balikat ay tsapa ng kabutihan. Hindi tsapa ng pagiging barambado. So kung meron man sa atin mga nambubuli, dahil gentleman tayo, unawain natin hanggat hindi ka sinasaktan. Huwag kang mananakit. O kung saktan ka man, pagkakaya mo pa, huwag ka munang gagawa ng anumang hakbangin na pwedeng ikapahamak mo. Dahil sasabihin mo, marami akong tropa, marami akong kapatid sa Guardian. Paano kung nag-isa ka lang doon? Nakipag-away ka ron. Bago kami dumating, patay ka na. So, gagamitan natin ng pagiging gentleman at pagiging pasensyoso. Kung may problema, takbo ka. Pumunta ka sa mga opisyalis, i-report mo ang ganitong problema
Nang sa ganon, ang ating mga opisyalis makagawa ng hakbang para yung problema mo hindi na lumaki. Maagapan kaagad. So, yun lang. Mayroon pang mga bagay-bagay na hindi namin lahat maipaliwanag. Pero kung nandyan na kayo sa loob ng organisasyon, kusa ninyong matutuklasan na yung kulang, kayo na mismo ang magkusa na gawin kung ano ang tama at itaboy, lumayo sa mali. Okay, maraming salamat sa inyo.